Ang ilaw ng tahanan o isang nanay ay madalas na humuhubog sa pagkatao ng isang anak. Sa pamilya kasi ay nanay ang mas madalas na sandalan at kinukuhanan ng lakas kahit na may mga oras na siya ay nanghihina na. Patuloy siyang nagpapakatatag hindi lamang para sa kanyang anak kung hindi para sa kanyang buong pamilya. Ang sulat na ating babasahin ngayong Sabado ay pinadala ng ating kabarangay na si Shane, isang anak na lumaking wala ng tatay. At parang wala na ring nanay kahit kasama niya ito sa bahay. Mula kasi nang magkaisip siya ay hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagmamahal mula dito. Puro pagmamalupit lamang ang naranasan niya mula sa kanyang nanay. Hanggang sa makaramdam siya ng pagmamahal mula sa kanyang naging nobyo na si TJ. At dahil sa kanilang relasyon ay maaga niyang mararanasan ang maging isang ina. Gusto mo na bang makilala si Shane at malaman ang malungkot na kwento ng kanyang buhay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa sulat na ibabahagi niya? Minsan ba ay naranasan mo na ring pagkaita ng pagmamahal? Hanggang kailan mo nga ba dapat tiisin ang pananakit ng isang magulang? O dapat na iwanan mo na lamang sila para maramdaman mo ang tunay na kalayaan? Si Shane kaya? Ano kayang ginawa niya para maging masaya siya? Paano kaya siya magpapakananay kung siya mismo ay hindi nakaranas ng pagmamahal mula sa isang ina? Malalaman natin ang ginawa niyang paraan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Ayun nga lang, hindi lahat ay sinaswerte na mabiyayaan ito. May ilan na magkakahiwalay man ang mga magulang, nakakatanggap pa rin ng pagmamahal mula sa kanila. At may ilan naman na kagaya ko na kahit kasama pa sila, ni katiting na pagmamahal ay hindi nakaranas mula sa kanila. Papa Dudut, Shane na lang ang itawag ninyo sa akin. 34 years old, taga Mandaluyong at nag-online business ng mga second hand na bag at damit. Matagal na rin po ako nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Nakaka-inspire kasi talaga ang mga kwento na ibinabahagi ninyo sa araw-araw. At gusto ko rin na maging isang inspirasyon sa karamihan itong sulat na ibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Wala na akong nakagisnang tatay, Papa Dudut. Ang alam ko ay namatay siya dahil sa stroke noong ipinagbubuntis pa lamang ako ni nanay. Kaya mag-isa na lamang si nanay na kasama ko sa buhay. Kaya lang sa ilang taon na kasama ko siya, kailanman ay hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Mula pagkabata ko hanggang sa maging dalaga ko, palaging sigaw at mura ang naririnig ko mula sa kanya. Minsan nga ay hindi ko maintindihan kung bakit ganon siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ni katiting na pangunawa at pagmamahal ay wala siya sa akin, Papa Dudut. Nay? Nay, gising na po ba kayo? Nay? Ano ba yun, Shane? Ang aga-aga mo namang kumatok sa kwarto ko. Papasok na po kasi ako sa school. Eh di umalis ka na. Bakit kailangan mo pang istorbohin yung pagtulog ko? Nay, Ano ba kasi yon? Sabihin mo na lang na makabalik na ako sa pagtulog ko. hihingi po sana ako ng baon. Ay naku, wala akong pera. Huwag ka na munang pumasok. Sige na, magpalit ka na lang ng pambahay at huwag mo na akong abalahin. Ay, Oh,
Nay, sandali lang po. Ano na naman ba yun? Hindi po kasi ako pwedeng hindi pumasok ngayon. May exam po kasi kami sa isang major subject namin eh. Anong gagawin ko? Wala akong maibibigay na pera sa'yo. Nay, kahit po sana pamasahin na lang po. Hindi ka ba marunong makaintindi? Wala nga akong pera, kaya wala akong maiaabot sa'yo. Umalis ka na nga dito sa kwarto ko. Sinisira mo lang yung umaga ko eh. Nay, kailangan ko po talagang pumasok. Babagsak po ako kapag hindi po ako nakapag-take ng exam namin. Kung palad ko naman ang bumagsak dyan sa pisngi mo nang maintindihan mong wala nga akong pera. Ano bang akala mo sa akin? Bangko na anumang oras pwedeng magluwa ng pera sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Bakit nangungulit ka pa dyan? Kasi po, hindi po talaga ako pwedeng hindi pumasok ngayon eh. Midterm exam na po namin mamaya. Mahahatak po pababa lahat ng grades ko sa SEM na to pag hindi po ako nakapag-exam. Ano nga gagawin ko? Wala akong maiaabot sa'yo, ubos na yung pera ko. Di po ba araw po ng sweldo nyo kahapon? Oo nga, pero naubos ko na rin sa Tong Eats kahapon. Pasalamat ka nga, nadalhan pa kita ng hapunan kagabi. Tapos hahanapan mo pa ako ng pera ngayon? At saka bakit ba nagpupumilit ka pang pumasok? Mag-aasawa ka lang din naman. Nay, hindi po ako mag-aasawa hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Sus! Sinabi ko rin yan noon. Nasan ako ngayon? Nang dahil sa'yo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko at patapon na ang buhay ko. Kaya huwag nang ipilit yung pag-aaral na yan. Dahil sigurado ako na hindi ka rin naman makapagtatapos. Mag-aasawa at magkakaanak ka rin ng maaga kagaya ko. Hindi ko po gagawin yun, Nay. Kaya nga po pinipilit kong igapang ang pag-aaral ko dahil gusto ko po talaga makapagtapos ng kolehiyo. Palagi ko pong minemaintain na mataas ang grades ko para hindi po mawala sa akin yung scholarship ko. Ngayon, sinusumbat mo sa akin yung ginagawa mo. Sino bang pumilit sa'yo na magpatuloy ka dyan sa lintik na kolehiyo na yan? Di ba ikaw lang din naman? Tapos ngayon pahihirapan mo ko. Para rin naman po sa inyo itong ginagawa ko, Nay. Kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng maayos na trabaho. At kapag nangyari po yun, mas magiging magaan na po ang buhay natin. Pwede ba, Shane? Itigil mo na nga yung mga panaginip mo na yan. Masyado ka ng ambisyosa. Sigurado naman ako na hindi mangyayari alinman dyan sa mga sinabi mo. Malis ka na nga. Isa pang pangungulit mo sa akin, babagsak na talaga tong palad ko dyan sa pagmumukha mo. Nang magising ka sa pagiging ambisyosa mo. Alis na! Papadudot nang makagraduate ako ng high school ay gusto na talaga ni nanay na pahintuin ako sa pag-aaral. Ang sabi niya kasi ay ayos na raw yon at pwede na raw ako maghanap ng trabaho. Pero hindi ako pumayag. Kaya naman ako mismo ang gumawa ng paraan para makapagkolehiyo ako. Nakakuha ko ng financial assistance sa munisipyo at Kapitolyo. Tapos ay naipasa ko rin ang entrance exam para magkaroon ako ng scholarship. Kaya lang hindi sasapat ang mga yon para magtuloy-tuloy ang pag-aaral ko. Kailangan ko pa rin humingi ng allowance kay Nanay Papadudut para may pamasahe ako papasok ng university. Paminsan-minsan binibigyan niya ako ng may kasamang sermon pero madalas ay wala siyang inaabot sa akin na kahit magkano. Mabuti na lamang ng araw na yon, Papadudut. May kapitbahay kami na nautangan ko ng pamasahe para makapasok ako at makapag-take ng exam. Hindi rin ako masyadong nakapag-concentrate noon pero ginawa ko ang lahat, Papadudut, para maipasa ang exam na yon. Pangarap ko kasi talagang makapagtapos. Ang nasa isip ko noon ay baka sakaling bumait si nanay sa akin kapag napatunayan ko sa kanya na kaya kong magtapos ng kolehiyo. Baka mas maging maayos ang pakikitungo niya sa oras na gumaan na ang buhay namin nang dahil sa akin, Papadudut. Shane, nandito ka lang pala sa labas ng gym. Kanina pa kita hinahanap. Sorry hindi na ako nakareply sa text mo. Wala na rin kasi akong load eh. Okay lang. Mabuti pala naisipan kong dumaan dito. Pumunta kasi ako sa kantin kanina. Akala ko doon ka magla-lunch kasi alam ko na wala kang klase ng ganitong oras. Tapos na akong kumain. Kaya dito na ako dumiretso para mag-review para sa susunod na subject ko. Oh? Di ba parang halos kakatapos lang ng huling klase mo?
Ang bilis mo naman kumain. Oo, binilisan ko talaga kasi ang daming tao dun sa kantin kanina eh. Ay, ganun ba? Sayang naman. Bumili pa naman ako ng 2 hotdog sandwich. Kainin mo na lang pareho. Busog na ako eh. Sigurado ka? Oo, okay na ako sa kinain ko sa kantin kanina. Oh, kala ko ba busog ka na? Pero bakit parang iba yata sinasabi ng sikmura mo? Ha? Hindi ko sikmura yun ah. Busog na talaga ako kaya wag mo na akong alalahanin, TJ. To naman, nahiya pa sa akin. Hindi mo naman kailangang itanggi na gutom ka talaga. Oh, kunin mo na tong isang hotdog sandwich tsaka tong bottled water ko. Ay, sige na nga. Kukunin ko na to kasi ang totoo, wala pa akong kahit na anong kinain mula nung umalis ako sa bahay namin kaninang umaga. Hala, bakit di mo naman agad sinabi? Eto, sa'yo na lang din tong isang hotdog sandwich ko. Naku, okay na sa akin tong isa. Salamat talaga ha. Alam mo, muntik na nga rin akong hindi makapasok kanina eh. Buti nakautang ako ng pamasahe sa kapitbahay namin. Hindi ka na naman ba binigyan ng allowance sa nanay mo? Oo, hindi nga. Muntik niya pa akong masaktan kanina dahil sa pangungulit ko sa kanya na bigyan ako kahit pamasahe lang. Kaya lang wala naman ako napala eh. Puro sigaw at mura lang ang binigay niya sa akin. Baka mainit lang ang ulo ng nanay mo kanina. Ay nako, palagi namang mainit ang ulo niya kapag nakikita niya ako. Ni minsan nga, hindi ko pa siya nakitang ngumiti sa akin eh. Para bang marinig lang niya yung boses ko, sira na kaagad yung araw niya. Huwag mong sabihin yan kasi alam mo namang hindi totoo yan. Ay, yan nga rin sana yung gusto kong isipin eh. Na mali lahat ng tumatakbo sa isip ko. Na mahal talaga ako ng nanay ko. Kaya lang hirap, TJ eh. Ang hirap paniwalain ang sarili ko na mahal talaga ako ng nanay ko. Hindi ko na nga naiintindihan tong nangyayari sa buhay ko eh. Hindi ko maisip kung ano ba yung kasalanan na nagawa ko sa kanya para ganituhin niya ako. Kasalanan ko ba talaga na maging anak niya ako? Uy, sige, iiyak mo lang yan. Alam ko na kahit paano, gagaan ang loob mo kapag naiyak mo ang bigat dyan sa dibdib mo. Sana nga mawala na yung bigat na nararamdaman ko. Pero sa araw-araw na pinaparamdam ni nanay na kinamumuhian niya ako, mas lalo lang bumibigat sa akin lahat eh. Mas lalo lang ako nasasaktan. Wala na nga akong tatay. Tapos kasama ko nga yung nanay ko pero ni minsan, hindi ko naman naramdaman na minahal niya ako bilang anak niya. Papadudot mula nang magkaisip ako ay hindi na maganda ang pakikitungo sa akin ni nanay. Palagi niya akong sinisigawan at pinapagalitan. Minsan nga nakakasawa na yon pero tinanggap ko pa rin. Dahil wala naman akong pagpipilian at dahil mahal ko rin talaga ang nanay ko. Sino ba namang anak ang hindi magmamahal sa nanay niya? Parang wala naman, hindi ba? Kaya kahit na hindi nasusuklian ang pagmamahal ko ay ayos lang. Basta kasama ko si nanay. Sa malupit na mundong kinalakhan ko sa piling ni nanay ay si TJ ang naging kaibigan at karamay ko, papadudot. Magkaklase kami noong nasa high school at naging malapit na magkaibigan. Malapit lang din kasi sa bahay namin ang bahay nila. Tumagal ang friendship na yon hanggang college dahil pareho kaming scholar sa university. Hindi rin kasi magaan ang buhay nila kaya kailangan niya ring pagsikapan na makapag-aral sa kolehiyo. At dahil pareho kami halos na nakaka-relate sa maraming bagay, mas lalo tuloy kaming naging malapit sa isa't isa, papadudot. Papadudot habang tumatagal ay mas lalong nagiging malupit ang pagtrato sa akin ni nanay, para bang mas lumalaki pa nga ang galit niya sa akin. Kaya naman mas nahihirapan ako na pakisamahan siya. Dumarating pa sa point na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Nasasampal niya ako. Inahagisa ng mga matitigas na bagay kapag nalalasing siya at palagi niya akong kinukumbinse na huminto na lamang sa pag-aaral. Pero syempre hindi ako pumayag, papadudot.
Alam ko na ang pagtatapos ko sa kolehiyo ang pwedeng makapag-ahon sa amin sa hirap at pwedeng maging daan para mapalapit ako kay nanay. Papadudot sa mga mabibigat na oras na pinagdaraanan ko ay si TJ ang naging kausap at sandalan ko. Palagi siyang nasa tabi ko para kahit papaano ay pagaanin ang loob ko. Kahit kailan. Hindi ko siya naringgan ng masamang salita na tungkol kay nanay. Sinasabi niya lang sa akin na intindihin ko si nanay at sigurado siya na darating ang panahon na mararamdaman ko rin ang pagmamahal nito. Nang dahil doon papadudot ay nahulog na ang loob ko kay TJ. At ang pagkakaibigan namin ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Ang tagal naman ni TJ. Kanina pa siya nag-text na pupunta na siya rito pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Kinakabahan na tuloy ako eh. Be, Uy, Be! Mabuti naman dumating ka na. sorry hindi kaagad ako nakalis ng bahay kasi nagigib pa ako ng tubig panlaban ni Mama. Okay lang. Upo ka na dito sa tabi ko. Sige. Ano palang meron at bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? TJ, mahal mo ba ako? Anong klaseng tanong yan, Be? Sagutin mo na lang kasi. Mahal mo ba talaga ako? Seryoso ka ba sa relasyon natin? O baka naman fling lang lahat to para sa'yo? Shane, mahal kita. Sobra. Nasa high school pa lang tayo. May espesyal na ako nararamdaman para sa'yo. Hindi ko lang kaagad sinabi kasi ayoko masira yung pagkakaibigan natin. Pero ngayon na may relasyon na tayo, palagi kong ipaparamdam sa'yo sa lahat ng paraan kung gaano kita kamahal. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Sabihin mo na kasi kung ano yung gusto mong sabihin sa akin para… Buntis ako. Ha? Ang sabi ko, buntis ako. Sigurado ka ba? Oo. Kasi nakadalawang pregnancy test kit na ako eh. Parehong positive yung lumabas. Pero isang beses lang naman natin ginawa yun, di ba? Isang beses lang may nangyari sa ating dalawa. TJ, kahit 1 o 10 beses man na may mangyari sa atin, alam mo na posibleng mabuntis ako. Kasi ginawa pa rin natin yun. Ikaw naman kasi, bakit kinulit mo pa ako nung araw na yun eh? Hindi ko alam na mabubuntis ka kaagad. Ipapalaglag ko na lang tong bata. Anong sabi mo? Kailangan ba talaga na ulitin ko lahat ng sinasabi ko? Hindi naman. Pero alam mo na napakalaking kasalanan ng gusto mong gawin. Mas magiging kasalanan ko, isisilang ko siya sa mundo pero hindi ko naman siya mabibigyan ng maayos na buhay. Hindi ko nga naramdaman kung paano magkaroon ng nanay eh. Kaya paano ako magpapakananay sa batang nasa tiyan ko ngayon? Mas mabuti pa na mawala na lang siya kesa maranasan pa niya yung hirap na dinanas ko. Hindi ako papayag. Nakapagdesisyon na ako, TJ. Wala ka nang magagawa. Anak ko rin yan. Kaya hindi ko hayaan na gawan mo siya ng masama. Pananagutan ko ang anak natin, Shane. Totoo ba yung sinabi mo? Oo naman. Hindi ako duwag para iwanan ka sa ganyang sitwasyon. Mahal kita. Kayo nang magiging anak natin. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyong dalawa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner at tatay ako sa inyo ng magiging baby natin. Papadudot hindi ako makapaniwala sa sinabi ni TJ noon. Akala ko talaga kapag nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, hindi niya ako pananagutan. Akala ko ay hindi siya ganon kaseryoso sa relasyon namin. Pero siguro kung minalas ako sa nanay, sinuwerte naman ako sa karelasyon ko. Dahil mula sa pagiging isang mabuting kaibigan, sa kanya ko rin naramdaman ang totoong pagmamahal sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya nga nakuha niya kaagad ang tiwala ko, lalo na nang maging kami na. Dahilan para maibigay ko sa kanya ang sarili ko at makabuo kami ng bata sa sinapupunan ko. Papadudot alam ko naman na mali rin talaga ang ginawa namin ni TJ. Yung may mangyari sa amin kahit pareho pa kaming nag-aaral noon. Pero nandun na kami sa sitwasyon na yon at hindi na namin mababago pa.
Kaya ngang nasa isipan ko talaga para maitama ang lahat ay ipalaglag na lamang ang batang nasa sinapupunan ko na labis namang tinutulan ng boyfriend ko. Sobrang mali rin talaga ang bagay na yon na naisip ko. Pero hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko noon. Mabuti na lamang at buo ang loob ni TJ na panagutan ang ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Be, mag-juice ka muna oh. Salamat. Ayos ka lang ba? Oo naman, syempre. Ikaw ba, be? Ang totoo, hindi masyado eh. Kinakabahan ka ba? Hindi. Mas lamang yung takot na nararamdaman ko ngayon. Kasi sigurado ako na sobrang magagalit si nanay sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Kaya nga nandito ako ngayon sa bahay nyo para harapin ang nanay mo at patunayan sa'yo na hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko. Salamat talaga, Be ha. Hindi pa rin ako makapaniwala na pananagutan mo tong pinagbubuntis ko. Anak natin ang baby na nandyan, kaya hindi ko siya tatakasan. Ay, pauwi na rin siguro si nanay. Baka mamaya nandito na rin yun. Ay, Be, nandyan na si nanay. May nagbukas na ng gate sa labas eh. Sige. Handa na akong kausapin siya. Ay, buhisit na araw to. Aga na ubos sa toong its ng pera ko ah. Oh, nandito ka pala TJ. Magandang hapon po, tita. Walang maganda sa hapon dahil natalo lahat ng pera ko sa toong its kanina. Ba't ka ba nandito? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol naman saan? Alam mo, kung balak mong ligawan niyang si Shane, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Kasi wala rin naman akong pakialam. O siya, bahala na kayo sa mga buhay niyo. Gusto ko na magpahinga sa kwarto. Nay, sandali lang po. Ano ba kasi yon? May gusto po kasi kaming sabihin ni TJ. Alam mo ikaw, lalo mo lang binibuisit yung araw ko eh. Huwag mong sabihin buntis ka at yun ang gusto niyong sabihin sa akin ngayon. Ay, tinamaan kayo ng lintik. Buntis ka nga, Shane. Umami ka sa akin. Ano? Nay, sorry po. Hayop kang bata ka? Kinukulit-kulit mo pa akong payagang ka mag-college? Tapos magpapabuntis ka lang din naman pala? Kahit kailan talaga wala kang naidulot na maganda sa buhay ko! Shane! Dapat sa'yo, kinakalbo! Napakalandi mo! Napakalandi mo, Tama bata na po! ka! Baka po kumapano anak namin! Tama na po! Kumalama lang po kayo, tita! Isa ka pa! Akala ko kaibigan ka lang ng anak ko? Tapos bubuntisin mo lang pala siya? Alam nyo, mabuti pa lumayas na kayo dito sa bahay ko! Layas! Halika rito! Lumayas ka! Dahan naman po! Hirap na akong buhayin ka? Tita! Tapos magdadagdag ka pa ng palamunin? Iba rin talaga ang takbo ng utak mo, no? Umalis ka na dito bago pa kita makalbot makalanggan palabas ng bahay na to! At ito ang tatandaan mo, ha? Kahit kailan, ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Huwag na huwag kang magpapakita sa akin! Kati-kati mong bata ka? Sana talaga, noon pa lang namatay ka na! Papa Dudut, ayoko talagang umalis ng bahay noon. Hindi dahil sa takot ako na mamuhay kasama si TJ, kung hindi dahil ayokong mapalayo kay nanay. Ayokong mapahiwalay ako sa kanya at magkaroon ng dahilan para mas magalit siya sa akin. Pero sa lakas ng pagsampal niya sa pisngi ko at pagsabunod sa buhok ko, ramdam ko ang matinding galit niya sa akin noon. Yung galit na parang kahit kailan ay hindi na mawawala pa. Lalo na nang ihagis niya palabas ng bahay ang mga damit at iba pang gamit ko. Kasunod ang pagmumura niya at ibang masasakit na salita. Doon ako kinumbinsi ni TJ na umalis na sa bahay ni Nanay Papa Dudut. Tinulungan niya ako na kunin at bitbitin ang mga inihagis ni Nanay na gamit ko. Sobrang bigat sa loob ko habang inihahakbang ko ang mga paa ko palayo sa bahay na yon. Para bang may mabigat na bakal na nakakabit sa binti ko
habang naglalakad. At ng mga oras na yun ay pinilit ko ang sarili ko na magpakatatag para kay TJ at sa magiging anak namin, Papa Dudut. Papa Dudut, tumira kami ng 1 buwan sa bahay ni na TJ kasama ang nanay at kapatid niya. Mabait naman ang pamilya niya, kaya lang ay may mga oras na hindi ako masyadong nakakapagpahinga ng maayos. Maliit lang kasi ang kwarto kung nasaan kami ni TJ at kasama namin doon ang 3 niyang nakababatang kapatid. Palagi ring tipid ang mga pagkain na kailangang pagkasyahin sa aming lahat. Hindi ako nagreklamo noon dahil alam ko na hindi lang naman ako ang nahihirapan, kung hindi pati na rin ang partner ko. Hanggang sa may nag-alok kay TJ na ipasada ang tricycle ng tito niya. At nang makaipon kami ng sapat na pera ay umupa na kami ng maliit na bahay, Papa Dudut. Hindi pala talaga madali ang mamuhay nang wala ng ibang tao na inaasahan. Ang dami naming inisip noon kasama na ang gastusin sa bahay at mga vitamins na kailangan sa pagbubuntis ko. Mabuti na lamang at may libreng check-up sa center sa barangay namin na nakapagpatipid sa amin. Para na kaming totoong mag-asawa noon, Papa Dudut. Kaya dapat ay palagi kami nagtutulungan sa lahat ng oras. Be, eto na yung pares at balot natin. Ayan! Sa wakas! Namiss ko talagang kumain yan. Eto na yung para sa'yo. Pinadagdagan ko pa talaga ng laman yung pares mo. Thank you, be. Amoy pa lang, natatakam na ako. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo na dito tayo sa may parisan kumain ngayon? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Baka lang gusto mo kasi na makatipid tayo kaya sinabi mo na dito na lang tayo kumain. Ano ka ba? Matagal ko na talagang gustong kumain ng pares at balot. At sigurado ko na ito rin ang gustong kainin ng baby natin ngayon. Paano mo naman nasabi? Paano kasi 'di ba ang sabi nila, kung ano raw yung gustong kainin ng nanay na nagbubuntis, yun din daw yung gustong kainin ng baby na nasa sinapupunan niya. Kaya sigurado ako na pareho kami ng gustong pagkain ni baby. Ganon pala yun? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Narinig ko lang din yun sa center na pinagpapacheck-upan ko. Pero be, thank you ah. Para saan? Sa pagdala ko sa'yo dito sa parisan? Oo, kasama na yun. Nagulat nga ako nung niyaya mo kung kumain ngayon sa labas eh. Hindi na kasi natin masyadong nagagawa to. Tsaka may extra naman akong pera kaya niyaya kita mag-date tayong dalawa ngayon. Kahit na dito lang. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo, be. Kaya thank you talaga ha. Thank you kasi hindi mo kami pinababayaan ng magiging anak natin. Mahal kita, pati na rin ang baby natin. Kaya gagawin ko ang lahat para maiparamdam ko sa inyong pagmamahal na yon. Ayun nga lang, pagpasensya nyo na lang muna sana kung ano lang yung kaya kong ibigay sa ngayon. Be, lahat ng ginagawa mo para sa amin ni baby, sobrang pinagpapasalamat ko na yon. Nag-uumpisa pa lang naman kasi tayo, kaya marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan sa buhay. Alam mo, na-realize ko na hindi pala talaga madali ang bumuo ng pamilya. Tama ka dyan, be. Pero alam mo, wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa ating dalawa, lalo na dito sa baby na nasa tiyan ko. Aaminin ko na natakot talaga ako nung umpisa, pero ngayon nakasama na kita at saka malapit na akong manganak. Wala na akong ibang nararamdaman kundi puro saya na lang. Oh, bakit parang naluluha ka na, be? Hindi ah. Hindi raw. Pero malapit nang tumuloy ang uhog mo. Sira. Natutuwa lang naman ako kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundong to, ikaw pa talagang binigay ng Diyos sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Sakto nga eh. Kasi kung anong lungkot ang buhay na kinalakihan ko, ginawa naman ng Diyos na makulay tsaka masaya yon mula nung makilala kita. Shane, alam ko na hindi talaga madali yung mga pinagdaanan mo. Natin. At hindi rin kita mabibigyan kaagad na magaan na buhay. Pero ang pangako ko na panghabang buhay na pagmamahal, ang kahit kailan, hindi magbabago. Asahan mo yan, Shane.
Papadudot na pagtanto ko noon na ang pagsasama na walang masyadong sapat na paghahanda ay mahirap talagang pagdaanan. Lalo na nga at pareho kaming walang ibang tao na inaasahan ni TJ. Siya at ako na lamang ang pwedeng magtulungan ng mga panahon na yon. Paminsan-minsan naman ay nag-aabot pa rin ng pera si TJ sa pamilya niya. Pero ang nanay na niya ang tumatanggi sa tulong na ibinibigay niya. Alam kasi ng mama ni TJ na pareho kaming hindi handa sa responsibilidad na pagkakaroon ng isang anak pero pilit naming kinakaya. Mas gusto ng mama niya na mag-focus na lang si TJ sa akin at sa magiging anak namin. Papadudot ng maisilang ko ang anak namin ni TJ ay walang kapantay na kaligayahan ang naramdaman ko. Wala na talaga akong mahihiling ng mga panahon na yon. Lalo na noong maisilang kong malusog ang baby namin. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binigay niya sa akin si TJ at ang baby namin. Ang buong akala ko noon ay panghabang buhay na. Ang kaligayahan ng pagsasama namin ni TJ pero hindi pala. Dahil wala pang isang taon ng baby ko nang mamatay si TJ dahil sumalpok sa isang truck ang pinapasada niyang tricycle. Nanagot naman ang truck driver sa nangyaring aksidente at nagbayad para sa pampalibing ni TJ. Kaya hindi na ako nagsampa pa ng kaso sa kanya. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang buhay ng anak ko, Papa Dudut. Sobrang hirap ng naging buhay ko doon pero pinilit kong kinaya ang lahat. Hanggang sa magkasakit ang anak ko na kaagad kong dinala sa ospital. Nagkaroon siya ng diarrhea at pabalik-balik na lagnat. Kapos na ako noon sa pera at napakaraming gamot ang kailangang bilhin para sa kanya. Doon na ako naglakas ng loob na umuwi ng bahay ni nanay at humingi ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Nay? Ano ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko, ayoko nang makita yung pagbumuka mo. Nay, kailangan ko po ang tulong niyo. Naku, ayan na nga bang sinasabi ko? Pupunta ka lang talaga dito kapag kailangan mo ng tulong. Tungkol sa pera yan ano? Sa akin ka pa talaga humingi. Wala kang mapapala dahil wala akong pera. Parang awa niyo na po. May sakit po kasi ang baby ko. Kailangan ko po talaga ng pera ngayon, Nay. Tama nga ako. Pumunta ka lang dito sa bahay ko dahil kailangan mo ng pera. Hindi lang po basta perang kailangan ko, Nay. At hindi po to para sa sarili ko. Para po to sa anak ko. Sa apo po ninyo. Nasa ospital po siya ngayon. Sa wala nga akong pera dito eh. Anong gusto mong iabot ko sa'yo? Gusto mo bang wakwakin ko tong tiyan ko at dukutin ko yung isang kidney ko? Benta mo para magkaroon ka ng pera. Ikaw talaga, Shane. Noon pa man, napakahirap mo umintinding bobo ka eh. Umalis ka na. Wala ka talagang mapapala sa akin. Bakit po ba ang tigas-tigas ninyo? Hoy! Huwag mo nga ako sinisigaw-sigawan. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa bahay kung leche ka. Gusto ko lang naman pong malaman ang dahilan kung bakit ganyan kayo sa akin eh. Buong buhay ko, wala na akong ibang naramdaman sa inyo kung hindi pagmamalapit lang. Tumahimik ka! Dami mong sinasabi? Kung talagang puro pagmamalupit lang ang pinaranas ko sa'yo, matagal ka na dapat patay. Kung tutuusin, napakalaki nga ng utang na loob mo sa akin eh. Kasi kahit hirap na ako, binuhay pa rin kita. Sana nga matagal nyo na lang akong pinatay. Kasi ang hirap mabuhay na may kasama akong tao na tinatawag kong nanay. Pero ni minsan naman, hindi nagpakananay sa akin. Bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo para ganituhin ninyo ako? Anak niyo naman po ako, di ba? Pero bakit hindi ko naramdaman na tinuring niyo akong anak? At mas lalong hindi ko naramdaman na naging nanay ko kayo? Kasi nasasaktan ako sa tuwing maiisip ko na bakit ang asawa ko pa ang kailangan mawala at hindi na lang ikaw. Bakit kailangan ko maranasan ang hirap na pagiging ina na wala man lang tumutulong sa akin na kahit sino? Galit kayo sa akin kasi ako kasama niyo imbes na si tatay? Ah! Ikaw ang bunga ng kahayupang ginawa sa akin ng lolo mo! Ano pong
Nasagasaan ako ng sarili kong ama. At ikaw ang naging bunga ng ginawa niya sa akin. At mula nang ikaw lang ang makasama ko, puro pahirap na sa buhay ang nararanasan ko. Pero ginawa ko naman po ang lahat para hindi ako maging pabigat sa inyo. Alam ko po na hindi talaga madali ang magpalaki ng anak, lalo na kung wala na tayong ibang tao na maaasahan. Pero hindi po yun dahilan para tanggalan ninyo ako ng karapatan na magkaroon ng isang nanay. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan ang buhayin ka. Siguro nga po nung una hindi ko talaga alam. Pero ngayon nag-iisa na lang po ako na binubuhay ang anak ko. Sigurado ako na alam ko na po yung nararamdaman ninyo. Ramdam ko po yung hirap at saka sakit na nandiyan sa puso ninyo. Pero hindi ako gagaya sa inyo, Nay. Hindi ko aalisan ang karapatan ng anak ko na magkaroon ng nanay pagkatapos niyang mawala ng tatay. Gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na kahit ako na lang ang kasama niya, hindi mawawala yung pagmamahal ko para sa kanya. Ipaparanas ko sa baby ko yung pagmamahal na kahit kailan hindi ko naranasan mula sa inyo. Papa Dudut, akala ko ay pagkamatay lang ni TJ ang nagtula kay nanay para maging isang malupit na ina sa akin, pero hindi pala. Dahil hindi kaagad natapos doon ang pagtatalo at sumbatan naming dalawa. Hanggang sa ikwento na nga ni nanay na hindi pala talaga ako anak ng lalaking napangasawa niya. Anak ako ng ama ni nanay na nagsamantala sa kanya noon. Nobyo niya raw si tatay nang mabuntis siya ni lolo ko. Doon na raw sila nag-decide ni tatay na magtanan at panagutan ang pinagbubuntis ni nanay. Kahit na hindi niya ako totoong anak. Plano na raw kasi ni nanay na ipalaglag talaga ako, pero si tatay lang ang pumigil sa kanya. Nagtana na nga noon si tatay at nanay at lumayo sa lugar ni na Lolo Papa Dudut. Pero nakarating pa rin sa kanila na namatay ng mag-isa sa bahay si Lolo dahil sa atake sa puso. At bago pa ako maipanganak ay si tatay naman ang namatay, dahilan para muling maramdaman ni nanay ang hirap ng nag-iisa sa buhay. Yun daw ang naging dahilan kung bakit ni minsan ay hindi siya naging masaya na kasama niya ako. Dahil naisip niya raw na sana hindi niya na lang ako binuhay at baka raw mas masaya pa ang pagsasama nila hanggang ngayon ni tatay kung eto raw ang nabuhay at hindi ako, Papa Dudut. Grabe ang mga nalaman ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam na bunga pala ako ng pagkakasala. Kaya pala ganoon na lamang din ang galit sa akin ni nanay, kasi sa akin niya binunto ng galit na para kay lolo na nagsamantala sa kanya. Pero wala naman akong kasalanan. Hindi ko ginusto na mabuhay sa mundong ito at maging anak niya. Hindi ko ginusto na mabuhay nang walang nararamdamang pagmamahal mula sa nanay na kinalakhan ko. Pagmamahal lang mula sa kanya ang gabi-gabi na ipinagdarasal ko na sana ay maranasan ko. Pero kailanman ay hindi nangyari noon. Papa Dudut, pagkatapos kong makipagtalo kay nanay ay dumiretso ako sa bahay ng pinsan kong si Tina. Anak siya ng pinsan ni mama at naging schoolmate ko noong high school. Sa kanya ako humingi ng tulong at sa awa ng Diyos ay tinulungan naman niya ako pagdating sa mga gastusin para sa anak ko. Malapit din ako sa pinsan ko na yon at siya ang palaging tumutulong sa akin noong nag-aaral pa ako. Kaya labis ako nagpasalamat sa kanya kasi hindi siya napagod na tulungan ako, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa kantin. Oo, kasi hinatid muna ng nurse si baby sa ward para mas makatulog siya ng maayos. Ikaw ba nagpahinga ka na? Halos 3 araw ka na rin walang maayos na tulog, Shane. Nakakaidlip naman ako kahit papano. Pero iba pa rin ang may sapat na pahinga kasi baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Ayos lang ako, Tina. Huwag mo ko masyadong alalahanin.
Ay nako, bago mo pa tuluyang mapabayaan ang sarili mo, kailangan mapaalalahanan na kita. Mahirap na kasi baka ikaw naman ang maospital. Kawawa naman ang baby mo kapag nangyari yon. Ito oh, may tinapay pala ako rito, kumain ka muna. Sige, salamat. Shane, alam ko na mabigat talaga ang pinagdadaanan mo ngayon. Kamamatay lang halos ni TJ tapos bigla naman nagkasakit ang anak mo. Hindi ko na nga minsan maintindihan, Tina eh. Bakit kailangan na magsunod-sunod tong mga problema na dumarating sa buhay ko? May dahilan na mga mabibigat na pangyayari sa buhay natin. May oras lang talaga na mahirap intindihin, pero sigurado ako na malalampasan mo rin lahat yan. Kailan kaya matatapos ang mga pagsubok na to? Minsan, naiisip ko na siguro kung nakaramdam lang ako ng totoong pagmamahal mula sa nanay ko, hindi magiging ganito kabigat sa akin ang lahat eh. Dahil alam ko na may nanay ako na maaasahan anumang oras na nangihina ako. Sa totoo lang, nagulat din ako sa sinabi mo sa akin kahapon tungkol sa lolo mo. Kaya hindi rin talaga siguro naging madali ang buhay noon para sa nanay mo. Pero hindi ko na makasalanan kung ako yung naging bunga ng masamang ginawa sa kanya ng ibang tao, 'di ba? Hindi ko naman pinili na maging anak niya. Kaya bakit sa akin niya ibubunto ng lahat ng galit niya? May mga bagay tayong hindi naiintindihan dahil hindi natin pinagdaanan yung hirap na naranasan ng ibang tao. Hindi lang si nanay ang nahirapan dito. Pati rin ako. Sobrang nahirapan ako kasi naging anak niya ako. Alam ko na malaki ang galit na nabuo dyan sa puso mo dahil kay tita. Pero sana, wag mo pa rin isara ang puso mo sa posibilidad na magkaayos kayong dalawa. Siya pa rin ang nanay mo, Shane. Nanay na kahit kailan, hindi nagpakananay sa akin. Yun yata ang pangarap ko na kahit kailan din, hindi na matutupad. Yung makaramdam ako ng pagmamahal mula sa nanay ko. Ay, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Hindi ko na kasi mapigilan ng sarili ko na maiyak eh. O sige, ikaw ang bahala. Ayoko lang naman kasi na mas lumaki pa ang galit na nararamdaman mo kay tita. Hindi ko alam kung mawawala pa yung galit na yon, lalo na't pinaramdam niya sa akin na wala talaga siyang pakialam sa amin ng anak ko. Isipin mo na lang na may malalim na dahilan si tita. Kaya niya nasabi ang mabibigat na salitang binitawan niya sa'yo. Pero sigurado ako na darating ang panahon na marirealize niya na pamilya niya kayo. Na hindi niya dapat paulit-ulit na pinagtatabo yan. Sana nga, Tina. Sana makita ko ng nanay ko, hindi bilang bunga ng masamang ginawa sa kanya, kundi bilang anak niya na nangangailangan ng pagmamahal niya. Papadudot dahil sobrang gipit na talaga ako noon at naawa na ang pinsan kong si Tina sa kalagayan ko. Kaya patuloy niya akong tinulungan. Doon niya muna ako pinatuloy sa apartment na tinitirhan niya kasama ang baby ko. Binigyan niya pa ako ng maliit na puhunan para makapagsimula ako ng online business ko ng mga damit at bag. Madali kong naayos sa mga yon dahil nasa bahay lang naman ako madalas. Tapos naasikaso ko pang anak ko habang nagnenegosyo ako. Papadudot pakiramdam ko ay doon na nagsimulang maging mabait sa akin ang panahon dahil nagtuloy-tuloy na. Kahit paano napagaanin ang buhay ko. Naging maganda kasi ang resulta ng pag-online business ko. Lalo na at maraming kaibigan at kamag-anak ang sumuporta doon. Hanggang sa hindi ko namalayan na may 1 taon na rin pala ang lumipas. 1 taon nang magaan kahit papaano ang buhay ko kasama ang anak ko at si Tina. Ayun nga lang, may bagay pa rin na patuloy na bumabagabag sa loob ko. Yun ay ang nanay ko na halos 1 taon din akong walang naging balita, papadudot. Ay, grabe. Nakaupo rin sa wakas. O ito ang juice oh, uminom ka muna. Ayun, salamat. Kanina pa nga ako nauuhaw eh. Paano ka naman hindi mapapagod at mauuhaw? Non-stop ang pagkilos mo mula nung magsimula ang birthday party ng anak mo. Ang dami rin kasing batang dumating kaya natuwa ako.
Uy, Tina, thank you nga pala sa inyo ng mama at kapatid mo, ha? Sobrang laki na naitulong nyo sa pag-aayos nitong birthday party ni baby. Wala yun. Alam mo naman kung gaano kamahal ni mama ang anak mo. Kita mo nga at ayaw niya pang bitawan hanggang ngayon si baby, oh. Sabik na rin daw kasi siya magkaapo, kaya bigyan nyo na raw siya. Nako, matagal pa yung magiging apo niya sa amin. Wala pa nga kaming boyfriend pareho ng kapatid ko eh. Ayun lang. Maghanap muna kayo ng mabo-boyfriend ninyo. Ay, pero, Tina, salamat talaga ha. Para saan? Nag-thank you ka na kanina. Hindi lang naman para sa birthday party ng baby ko, kundi para sa pagtulong mo sa amin. Kung hindi mo ako tinulungan nung araw na nagkasakit siya, hindi ko talaga alam kung saan kami pupulutin ng baby ko. Thank you talaga kasi palagi kang nandyan para sa aming dalawa. Magpinsan tayo, kaya sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo rin magkakamag-anak? Shane, pwede ba tayong mag-usap? Anong ginagawa niyo dito? Shane, tinext ko si tita at in-invite ko siya rito sa birthday party ng anak mo. O sige, maiwan ko muna kayo ha para makapag-usap kayo ng mama mo. Tita, doon na po muna ako sa loob. May dala nga pala akong regalo para sa apo ko. Pagpasensyahan mo na sana tong nakayanan kong bilhin para sa kanya. At kailan niyo pa siya kinilala na apo niyo? Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa'yo, Shane. Kayo lang naman po ang laging gumagawa ng gulo, di ba? Kayo ang palaging naninigaw, nagmumura at nananakit sa akin. Tapos, bigla na lang kayong magpapakita ngayon dito? Alam ko na malaki yung naging pagkukulang ko sa inyo. Lalo na sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi na ako sa naging kasalanan ko. Talaga? Para naman ang hirap pong paniwalaan ang sinasabi niyo ngayon. Shane, ilang taon kong tiniis na hindi ka mahalin dahil palagi kong nakikita sa iyo ang lolo mo. Palagi kong naaalala yung masamang ginawa niya sa akin. Kaya pinilit kong sarili ko na kamuhian ka. Hanggang sa mawala ka na nga sa puder ko at mamuhay ako ng mag-isa. Nung isang taon, inatake ako sa puso. Mag-isa lang ako at walang kasama. Ha? Ano pong sabi niyo? Inatake kayo sa puso? Oo, mabuti na lang at nakita ako ng isang kapitbahay sa may bakuran at kaagad akong nadala sa ospital. At sa ilang araw na nagpapagaling ako doon, naramdaman ko yung matinding lungkot at pangungulila. Doon ko na-realize na nagkamali talaga ako. Naalala ko lahat ng effort na ginawa mo para mapalapit ka lang sa akin. Naalala ko lahat ng ginawa mo para mahalin kita bilang anak ko. Mga effort ko na paulit-ulit yung binasura dahil wala kayong ibang nakikita sa akin kundi puro kamalian ko lang. Shane, maniwala ka sa akin. Minahal naman talaga kita bilang anak ko. Hindi ko lang talaga maiwasan na masaktan sa tuwing maaalala kong ginawa sa akin ng lolo mo. At naaalala ko lahat yon kapag nakikita kita. Pero mula nang mabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay, alam ko, oras na para bumawi ako sa iyo. Oras na para bumawi ako sa inyo ng apo ko. Shane, mahal kita bilang anak ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magkaayos tayong dalawa. Hindi niyo po alam kung gaano ko katagal na hinintay ang pagkakataon na to. Yung pagkakataon na marinig mula sa inyo na mahal ninyo ako, Nay. Gabi-gabi, pinagdarasal ko na sana dumating yung oras na tawagin niyo rin akong anak at sabihin ninyo kung gaano ninyo ako kamahal. Yun lang po, Nay. Yung nag-iisang pangarap ko sa buhay ko ngayon. Yung makasama kayo at yung makaramdam ng pagmamahal mula sa inyo. Babawi ako sa iyo, anak. Babawi ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa iyo. Pangako ko yan.
hindi ka na ulit mag-iisa at mahihirapan. Dahil nandito na si nanay, hindi na ako aalis sa tabi mo. Papadudot, aaminin ko na sobra ang bigat at galit na nararamdaman ko noon kay nanay. Hindi naman kasi biro ang lumaki at mabuhay ka ng may kasama kang pamilya. Pero hindi naman pamilya ang turing sa'yo. Ilang taon akong nabuhay nang walang kahit na anong pagmamahal na natatanggap mula sa kanya. Walang pagmamalasakit o pag-aaruga. Tanging galit lang talaga ang nararamdaman ko mula sa sariling nanay ko, na naging dahilan para lumaki ng lumaki ang kinikimkim kong sama ng loob sa kanya. Ganon pa man, papadudot, ng araw na yon ay nag-decide ako na kalimutan ang lahat ng hinanakit ko noon sa kanya. Lalo na nang marinig ko mula sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon ng salitang anak at pagmamahal. Hindi madaling kalimutan ang sakit at sugat na ginawa niya sa akin dahil sa ilang taon na pagsasama namin na puro pagkamuhi lang ang pinaramdam niya. Pero handa akong pilitin na paghilumin ang sugat na yon para tuluyan na kaming magkaayos ni nanay. Yun naman kasi talaga ang matagal ko ng pangarap. Ang maramdaman ng tunay na pagmamahal mula kay nanay. Papadudot, natapos ang pag-uusap namin ni nanay na parehong basa ng mga luha ang pisngi namin at sa mahigpit na iyakapan. Mas naiyak si nanay nang makita at mayakap niya ang anak ko sa kauna-unahang pagkakataon. At nang linggo rin na yon ay lumipat na kami ng tirahan ng anak ko sa bahay ni nanay. Wala nang paglagyan ang saya noon ng puso ko, papadudot. Dahil tinupad ni nanay ang pangako niya sa akin na babawi siya sa amin ng nanay ko. Araw-araw niyang pinaparamdam sa amin ang pagmamahal niya. Nagtulungan kami sa mga gastusin at gawaing bahay. Ngayon ay mas malago na ang aking online business at napayos ko rin ang bahay ni nanay bilang pasasalamat sa kanya. Papadudot, salamat sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko. Sigurado ako na may aral itong naiwan sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng aking kwento. Kahit na hindi naging madali ang buhay ko noong umpisa, ang mahalaga ay pareho naming natutunan ni nanay na magpatawad at paghilumin ang sugat ng nakaraan. Yun ang naging daan para maiparamdam namin sa bawat isa ang tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lang muna ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shane. Maraming salamat, Shane, sa pagsulat mo sa programang Barangay Love Stories. Tama ka na malaki talaga ang aral sa buhay na naiwan itong sulat mo sa araw na ito. Sa dinami-rami ng pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay mo, kahanga-hanga na nagawa mo yung lampasan kahit halos wala ka ng ibang kinakapitan upang kuna ng lakas. Kaya naman ngayon ay mas naging matatag ka na, lalo na nang makasama mo na ang nanay mo at maramdaman ang totoong pagmamahal nito. At sa susunod na muli kang panghinaan ng loob ay magdasal ka lamang, Shane. Kung mararamdaman mo man na parang wala kang kakampi, palagi lang nandyan ang Poong May Kapal upang iparamdam ang kanyang presensya at pagmamahal. Mga kapuso, siguro nga hindi lahat ay sineswerte na magkaroon ng mapagmahal na magulang. Pero walang magulang na nanaisin na mapasama ang kanilang mga anak. May oras lang talaga siguro na mahirap silang intindihin dahil sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero palagi rin sana nating tandaan na hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Kaya mahalin natin sila sa bawat oras na pwede pa natin silang makasama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Hindi magandang kumuha ng higit pa sa iyong pangangailangan. Dapat isipin pa rin ang iba bukod sa iyong sariling kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang
Hindi man lamang ng kapwa kung nakahain na sa'yo ang maraming grasya. Dear Papa Dudut, sobrang init noon at halos nasa dulong parte na ako ng linya. Umaasa ko noon na sana ay may maabutan pa ako kahit itlog lang na panlaga. Pinagmasdan ko ang mga taong nasa pila at tulad ko ay alam kong nagdarasal din sila noon na sana ay may maabutan pa silang maiuwi mula sa community pantry na yon, Papa Dudut. Ito po ang kwento ng aking pagpila noon sa community pantry kasama ang aking anak na si Nika. Ako nga pala si Cheryl, 40 years old at isang single mom dito sa Dagupan. Mula noong nauso ang community pantry ay wala kaming ibang ginawa ng aking 18 anyos na anak na si Nika kundi ang pumila at umasang may makukuha mula sa mga ibinibigay ng ibang may kaya. May learning disability po si Nika. Hindi naman apektado ang pananalita niya pero sadyang mabagal ang progress ng kanyang isipan. Sa edad niya noon na 18, ang level ng utak niya ay parang sa 7 taong gulang na bata. Kailangan ko rin siyang isama dahil walang mapag-iwanan sa kanya noon sa bahay. Dalawa lang kasi kaming magkasama noon sa buhay, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko ang hirap ng pagpila noon. At may mga pagkakataon nga dati na wala na kaming naaabutan ng aking anak, kundi asin at luya na lamang. Pinatos pa rin namin yon at ginamit ko noon sa pagluto ng lugaw na halos isang dakot na lamang sa kamay ang bigas na aking ginamit, Papa Dudut. Ang hirap pong maging mahirap, pero ano bang magagawa namin noon? Yon ang sinisiksik ko sa aking utak, Papa Dudut. Ma, Ano yun, anak? pwede na po ba tayong umuwi? Kanina pa po kasi tayo dito. Ang init-init. Para na pong nasusunog tong braso ko, oh. Hipan-hipan mo na lang muna, anak. Mawawala rin yung init na yan. Gusto ko na rin po kasing umuwi. Ang sakit na po kasi ng paa ko. Gusto ko na po sanang umupo. Konting tiis na lang, nak. Malapit na tayo. Ipagdasal mo na lang sana may makuha pa tayong bigas at konting gulay sa community pantry. Ano po ba yung community pantry? Bakit po ba may ganyan? Wala naman po tayong pinipilahang ganyan dati eh. Ang community pantry ginawa para sa mga nangangailangan tulad natin. Tayong mahihirap, Hindi ko pa rin po maintindihan, Ma. Bakit mahirap lang? yaman. Lagi tayong kinukulang sa pera. Kaya ginawa ang community pantry na to para yung mga may kaya magbahagi sila ng blessings nila para sa mga katulad nating nangangailangan. Ano po ba yung mga nakalagay doon na pwede nating kunin, Ma? Lahat ng nakalatag sa mesa pwede nating makuha. Pero dapat yung kailangan lang natin ang kunin natin. Yung itlog po, ilan po yung pwede nating kunin? Kung para sa ating dalawa, sapat na yung 2 o 3. Depende sa iluluto ko mamaya. Ano po ba yung meron pa? Di po kasi makita eh. Ang dami kasi nakapila. Humaharang sila sa akin eh. Merong instant noodles, gulay. Kanina may prutas dyan pero mukhang naubos na rin. Teka ano pa? Ayun, meron ding asukal, patis, kape, at face mask. Ayun anak, dapat pala makakuha tayo ng face mask kasi hindi pa ako nakakapaglaban nung sa atin. May pera rin po ba doon, Ma? Minsan meron. Depende yan anak sa magbibigay. Pwede po bang magsulat doon ng gusto natin? Para yun na lang po yung ibigay nung mayayaman. Naku anak, hindi pwede.
Kung ano lang yung kayang ibigay ng may kaya, yun lang ang dapat nating tanggapin at kunin. Magpasalamat na lang tayo at meron pa ring mabubuting puso na handang tumulong kahit hindi naman kailangan. Ma, Ano yun, anak? bakit po ba tayo mahirap? Hindi ko makalimutan ang naging tanong na yon ni Nika, Papa Dudut. Hindi ko rin alam ang isasagot sa kanya noon. Bakit nga ba kami mahirap? Yan din ang tinanong ko noon sa sarili ko. Dahil ba yon sa pagiging single mom ko? Iniwan ako noon ng tatay ni Nika 1 buwan after ko siyang maipanganak. Wala akong ibang choice kundi ang buhayin siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Naging isa kong sales lady sa isang tiyangge at kinaya naman ang sahod ko noon na buhayin kaming dalawa. Pero dahil nga sa pandemya nadamay ako noon sa mga natanggal. Sinubukan ko namang humanap noon ng trabaho pero nabigo ako, Papa Dudut. Kaya naman nagsimula ako na pumila sa mga community pantry para mabigyan ng solusyon ang kakulangan namin noon ng pangtusto sa pang-araw-araw. Halos araw-araw nga noon nakapila kami. Hindi ko naman yon ginustong gawin pero gipit na kasi ako. Wala na akong ibang naisip na pagkukunan ng pera para sa amin ni Nika. Bilang isang ina, hindi ba't gagawin mo ang lahat para hindi ko malamang sikmura ng iyong anak? Ito na lamang, Papa Dudut, ang mga katagang sinabi ko sa sarili ko para lamang lumakas ang loob kong pumili ng mga produktong libre sa community pantry. Ma, Ano yun? bakit po kailangan nating pumunta sa ibang barangay para makapila sa community pantry nila? Wala na po ba yung sa barangay natin? Nakita mo naman kanina na konti na lang ang natira doon, di ba? Puro kamati, sibuyas at asukal. Meron pa naman tayo noon. Kaya tayo andito sa ibang barangay? Oo, anak. Balita ko kasi mas marami yung binibigay dito, tapos konti lang yung mga nakapila. Mas makakapili pa tayo kumpara ron sa barangay natin. Kung gano'n naman po pala, di kumuha na lang po tayo ng marami para hindi na tayo pipila bukas. Nakakapagod kasi yung pabalik-balik Nasilip ko po may mga candy din doon. Kukuha po ako ng marami ha. Kasi yung sa barangay natin wala namang candy Pwede po ba, Ma? Bibigyan ko rin yung mga kapitbahay natin. Anak, nakikita mo ba yung karatulang nakasabit sa pantry? Opo. Pwede bang basahin mo? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ba batay sa pangangailangan. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. Tama po ba, Ma? Alam mo ba kung bakit nila nilalagay yan dyan? Hindi po. Ibig sabihin lang niyan, ang dapat mo lang ibigay ay yung kaya mo. At para naman sa mga kukuha, dapat di sobra. Kunwari, kukuha ako ng noodles para sa atin. Ang kaya lang naman nating ubusin 2 o kaya 3 noodles. Yun lang dapat ang kunin ko. Pero kasi, Ma, gagamitin naman natin yung sobra para sa ibang araw. Para di na tayo laging nakapila dito. Nakakapagod din kasi. Alam kong nakakapagod pero kailangan nating magtiis. Hindi lang tayo ang mahirap at nangangailangan. Marami ring iba na dapat makakuha dyan, hindi lang tayo. Bakit po yung ibang nakapila kanina? Sobrang dami nung kinuha nila. Yung isang lalaki nga, halos hindi na niya mabuhat sa dami ng delata na kinuha niya
Yung isang matandang babae naman, nahulog na ng nahulog yung mga kinuha niya kasi hindi na niya kayang dalhin sa dami. Tuwang-tuwa pa nga po sila, marami silang nakuha eh. Gumaya na rin tayo, ma, para masaya na rin po tayo. At sa tingin mo, tama ba yon? Sa tingin mo, sinunod ba nila yung nasa karatula? Hindi po, pero... Wala nang pero-pero anak. Kukuha lang tayo ng sapat para sa ating dalawa. Hindi naman tayo mauubusan. Meron pa ring ibang community pantry na pwede nating puntahan. Hindi lang tayo ang may kailangan yan. Kawawa naman yung ibang mauubusan kung kukunin natin lahat, di ba? Nakakapagod po kasi pumunta araw-araw sa community pantry eh. Lalo po kapag sa ibang barangay pa tayo pupunta. Ang hirap po maglakad. Nakakapaso po sa braso yung init eh. Kailangan eh. Sige po. Ngayon lang naman to habang wala pa akong trabaho. Pasensya na anak ha at kailangan mong magtiis. At kung kailangan mong pumila rito imbes na maglaro na lang sana. Ayos lang po yun, ma. Ang importante, masamahan kita. Nahihiya ako kay Nika Papadudot dahil nga sa hindi ko siya mabuhay dahil sa kapos ako. Kinakailangan niya tuloy dalhin ng sakit ng binti sa kakatayo at kakapila. Naawa rin ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naiinggit sa ibang batang naglalaro samantalang siya ay nakapila sa initan. Naisip ko kung may ibang paraan lang sana para hindi na kami pumila ay hindi na sana namin yon nararanasan pa. Nasaktan ang puso ko bilang isang ina habang pinagmamasdan ang mga mata niyang punong-puno ng pagod at inggit. Naisip ko nga rin na sundin ko na lang kaya ang sinabi ni Nika na kumuha ng sobra. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi yon pasado sa aking prinsipyo, Papadudot. Nasaktan na nga ang pride ko na pumila noon sa community pantry tapos manlalamang pa ako. Naisip ko noon na kahit prinsipyo na lamang at dignidad ang meron ako sa mga panahong gipit ako ay hindi ko hinayaang maging masama ang anak ko dahil lamang kapos kami. Kung nagawa ng iba ay hindi naman ibig sabihin ay gagawin ko na, hindi ba? Papadudot, muli na naman kaming pumila noon kinabukasan. Plinano na lang namin kumuha ng sardinas at sayote na uulamin namin sa gabi. Habang nakapila ay nilapitan kami ng kapitbahay namin na si Tisay, kaedad ko rin. Tisay ang palayaw niya dahil masyado itong pumuti dahil sa kakainom noon ng mga mumurahing gluta at paggamit ng Kojic na sabon. Kumpara sa amin, mas nakakaangat ang buhay ni Tisay. May sari-sari store ito noon, ang kanyang asawa naman ay isang dicer noon sa isang grocery store. Hindi ko naging ka-close si Tisay at bukod kasi sa pagiging tsismosa nito noon, may ugali din siyang abusada. Kaya hindi na ako nagulat noong nakita ko siyang maraming bitbit mula sa community pantry. Napailing na lamang ako at naawa para sa ibang kasamahang kong nakapila. Panigurado na naisip ko na konti na naman ang maiuwi naming mga nakaabang pa dahil sinagad ni Tisay ang pwede niyang makuha. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa kanya pero nakita ako nito at agad na nilapitan. Cheryl! Oh, Tisay. Mukhang nakarami ka sa pantry ah. Naku, pangatlong balik ko na nga to eh. Di ko nga alam kung bakit ako kumuha ng asin at itlog eh. Marami namang ganito sa bahay. Grabe naman. Nagtatlong balik ka talaga? At bakit hindi? Libre naman yun para sa lahat ah. Pero paano naman yung ibang nakapila rin? Marami rito kanina pa nakaabang. Tingnan mo yung mga nasa harapan ko. Halos nanunuyo na yung balat dahil sa init ng panahon. Sus, marami pa namang nakalatag doon. Kung sakaling maubusan sila, pwede pa rin naman silang bumalik kinabukasan ah. Marami namang magbibigay. Di nauubusan ng mayaman sa mundo, Cheryl. Masama po yan, Ate Tisay. Anong masama? Yung kumuha ng sobra.
dapat magtira pa rin tayo sa ibang nangangailangan. Aba, ay sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si mama ko po, binasa niyo po ba yung karatula sa pantry? Kumuha lang batay sa pangangailangan. Eh marami akong pangangailangan eh, kaya marami rin ang kinuha ko. O, di ba? Binatay ko lang sa kailangan ko. Lusot! Eh bakit po kayo kumuha ng itlog at asin kung sinabi niyo po kanina na hindi niyo naman kailangan yan? Eh kasi... Ay nako, Cheryl, kung ano-ano ang tinuturo mo sa anak mo. Pati ako nangungunsumi sa pag-i-explain eh. Tama naman siya. Dapat di ka kumukuha ng sobra. Nakakaawa naman yung hindi pa nakakakuha. Marami pang nakapila. Paano kung mas kailangan nila yan kesa sa'yo? Yung asin, yung itlog, marami ka pa niyan. Baka pwedeng ibalik mo na lang para makuha nung ibang mas may kailangan. Eh di pumunta sila sa ibang community pantry. Dun sigurado di sila mauubusan ng asin. Yung pagod kasi ang pinag-uusapan dito. Mahirap yung pumila ka at mag-uubos ka ng lakas at oras para rito, tapos pagdating mo sa pantry wala ka na pala makukuha. Nakakasama yun ang loob sa totoo lang. Kaya wag niyo na pong ubusin. Ibalik niyo na po kahit 4 na itlog lang po. Please po, para makakuha din kami. Alam mo, Nika, pasalamat ka, cute ka at nasa mood ako. Pero bilang mabuting kapitbahay, ibibigay ko na lang sa inyo ang 3 itlog na to. Masarap yan ihalo sa noodles. Meron pa ako nakitang noodles doon, mga 8 pa yata. Sana maabutan nyo. Salamat po, Ate Tisay. At ito pa, may ituturo ako sa inyo kung sakaling magbago lang ang isip nyo at ang prinsipyo nyo. Ano po yun? Ayos na, Tisay. Salamat na lang dito Kailangan huwag ka magsusuot ng magara. Dapat itsurang mahirap ka talaga para kahit kumuha ka ng marami, hahayaan ka nila. Eh kasi nga kailangan mo, di ba? Mukhang kailangan mo. Pwede ka rin magkwento ng kahirapan mo. Pwede kang mag-imbento ng sasabihin mo para kaawaan ka nila. Tingnan mo, sila pa ang magkukusang magbigay ng marami sa'yo. Pwede po pala yun, Ma. Hindi naman kailangan gawin yan, Tisay. Hindi magandang gawain yan. Ayaw naming mang-abuso. Ano ka ba naman, Cheryl? Eh sa ating dalawa, dapat ikaw nga ang gumagawa nito at hindi ako. Alam kong wala ka ng trabaho ngayon at kailangan mo to. Concern lang naman ako sa'yo at sa anak mo. Kung di ka kukuha ng sobra, paano ka? O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa akong ibang community pantry mamaya pag naiuwi ko na lahat ng to. Nainis ako kay Tisay at nahila niya noon si Nika sa mga kalokohan at pagiging abusada niya. Kaya nga ayaw ko noon na lumapit-lapit si Nika sa kanya dahil alam kong wala itong maidudulot na maganda sa anak ko. Ilang beses akong kinumbinsin ni Nika na sundin namin ang ginawa ni Tisay. Pero ilang beses ko ring sinabi sa kanya na hindi namin yon kailangang gawin. Opo, mahirap kami. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mga abuso na kami. Naisip ko lang na nakakahiya naman sa mga namimigay kung sobra-sobra naman kami sa pagkuha. Sinubukan kong ilayo si Nika kay Tisay lalo na sa pagpila noon sa mga community pantry. Pero hindi nangyari yon. Nakasabay ko pa rin siya ng ilang beses at talagang pinaninindigan niya na kumuha ng kukuha kahit na hindi naman niya talaga totoong kailangan. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang magdasal na sana ay hindi niya malason ng tuluyan ang utak ng anak ko. Ayoko magaya si Nika sa iba naming gahaman at hindi na naisip ang kapakanan ng iba na kapitbahay. Gusto ko noon na kahit kabutiang loob lamang ang maiambag ko sa anak ko, pero naging imposible yon dahil kay Tisay. Cheryl! Ito na naman siya. Langit, magpaulan ka ng pasensya. Sana bumaha ng pasensya para hindi tumirik ang mga mata ko sa pagkabwisit. Ano po sabi niyo, Ma? Hindi ko po kayo narinig. Wala anak. May binibilang lang ako sa utak ko.
Binibilang ko lang kung ilang okra yung kukunin ko para sa ating dalawa. Cheryl, grabe to. Parang di naman ako kilala. Di pa lumingon eh. Kanina pa kita tinatawag. Deadma lang? Ganda yan. Ikaw pala, Tisay! Di kasi kita nakilala sa suot mo. Ito bang suot ko? Sinuot ko lang yung sombrero at maluwag na t-shirt ng asawa ko para di ako makilala. Ang daming butas nitong t-shirt ko, no? Kaya mo bang bilangin? Makilala saan? Kasi medyo stricto yung nagbabantay ng pantry ngayon. Kaya kailangan may pa-change costume ako. Kanina naka-sandal shorts lang ako, tapos nakalugay. Ngayon naman ito suot ko. Pormahang tomboy. Nagpalit ka ba ng damit para makaulit ka sa community pantry? True! Ang galing ko, di ba? Ano ka ba naman, Tisay? Pwede naman kasing pumila sa mga susunod na araw. Di mo naman ganun kakailangan eh. Kung meron ka pang stock sa bahay nyo, pagtiisan mo muna. Ay naku, araw-araw naman akong pumipila talaga para pangdagdag dun sa benta ko sa tindahan ko. Pinebenta mo ang mga nakukuha mo rito? Hoy, ano ka ba? Huwag ka maingay. Mamaya kuyugin ako ng mga tao rito eh. Kukuyugin ka talaga kasi mali ang ginagawa mo. Yung mga nakapila dito, gusto lang nilang may makain sa araw na to. Gusto lang nilang maitawid ang araw na to dahil kapos sila, pero ikaw? Ikaw pagkakakitaan mo lang? Huwag mo na nga akong konsensyahin dyan. Di rin yan epekto. Matagal na akong iniwan ng konsensya ko. Ikaw nga dapat ang pinapangaralan ko rito eh. Alam mong kapus na kapus ka. Mas kapus ka pa kaysa sa ibang nakapila. Pero kung kumuha ka, para kang ibon. Yung sapat lang at kaya ng tiyan mo. Paano kung sa susunod na araw wala ng pantry? Di nga ka. Ma, mukhang tama po si Ate Tisay. Thank you, Nika. Kasi ma, mukhang mauubusan na naman tayo. Yung iba ang daming kinuha. Hindi naman sila mukhang mahirap. Pero paano po tayo? Hindi dapat ganun, anak. Mali yun. Pero mali po ba na kumuha ng sobra para masiguradong may makakain tayo bukas? Buti pa tong anak mo, Cheryl, nag-iisip. Naku, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Naaawa na rin kasi ako sa inyo, ma. Lagi po kayong malungkot kapag wala na tayong nauuwi sa bahay. Tapos, lagi pa tayong nabibitin po sa kinakain natin. Hindi po maganda sa pakiramdam na matulog na kulang sa pagkain. Mas gusto ko pang magutom kaysa makapang-abuso. Pero ako, ma, ayoko pong magutom. Ayoko rin naman, anak, O pero... siya, maiwan ko na kayo dyan ha. Inantok na ako bigla sa away niyong mag-ina. Nalungkot at naawa ko noon kay Nika, Papa Dudut. Pero pinilit ko pa rin pinaunawa sa kanya na mali ang sinabi ni Cheryl. Sinabi ko rin na mali ang ginawa noong ibang taong nakita niya na sobrang dami ng kinuha. Sinabi ko rin sa kanya na hindi porket walang sumasaway ay dapat na naming gayahin ang ginagawang mali ng iba. Hindi porket ginawa ng iba ay gagawin na rin namin. Ito ang huling sinabi ko sa kanya. Tumango lamang siya noon pero alam kong hindi siya sumang-ayon sa akin. Nainis pa ako noon, Papa Dudut, noong nakita kong marami ang katulad ni Tisay. Ang daming kinuha, di na halos nag-iwan sa iba. Nalungkot ako. Hindi para sa amin ni Nika, kundi para sa iba na kumakalam na rin ang sikmura noon pero walang magawa kundi ang umuwi na lamang. Ayokong mamuhay sa mali noon si Nika, Papa Dudut. Kaya nga kahit halos nalaso na noon ni Tisay ang utak niya, ay hindi pa rin ako napagod na ipaalala sa kanya ang prinsipyo ko. Mali, Papa Dudut, ang manlamang. Mali ang mga abuso. Ito ang naging paulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Naghanap ako ng trabaho para hindi na kami pumila sa community pantry, Papa Dudut. Hindi na kasi maganda ang nakikita noon ni Nika. Puro kasakiman ang nakita niya sa mga pila sa community pantry. Naisip ko na kapag tumagal na ganito ay baka magaya na rin si Nika sa kanila. Hindi ko hinayaang mangyari yon, Papa Dudut.
Kaya kahit alam kong mahirap ay sinikap ko noon na makahanap ng trabaho pero nabigo ako. Nangutang na lamang ako sa ibang kamag-anak ko noon kahit konti lang pang raos lang. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi na kami pipila sa mga community pantry. Pinaalala nila sa akin na huwag kong talikuran ang pagkuha ng kailangan namin sa pantry dahil mas praktikal yon. Pero mas inuna ko ang prinsipyo ko. Sobrang tinipid ko kung ano ang meron na lamang kami. Hindi ko inalintana ang hirap ng pagtatawid sa aking prinsipyo kung ito ang paraan para maging mabuti ang anak ko. Ma, Oh, bakit po hindi na tayo pumipila sa mga community pantry? hindi naman natin kailangan. May natitira pa tayong pera rito. Kapag naubos na po ba ang pera natin, babalik na tayo sa pagpila? Kailan po kaya? May naisip na po ba kayong kukunin natin? Hindi ko pa alam, anak. Pumila na kaya tayo, ma. Tapos ipunin natin yun para may imbak tayo. Kuha na tayo ng marami. Parang si Ate Tisay. Tutulungan naman kitang magbuhat, ma. Pwede nga po yung tinuro ni Ate Tisay eh. Yung mauuna po kayong pumila. Tapos ako naman yung susunod sa inyo. Para makarami tayo. Hindi iisipin ng nagbabantay na iisang bahay lang tayo. Tsaka po, isuot natin yung mga sirang damit natin. Makakatulong po yata yun. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mali ang manglamang? Mali ang mang-abuso at mali ang manloko? Parang hindi ka naman natututo. Pero ma, kailangan din kasi natin yun. Alam ko namang konti na lang ang pera mo dyan eh. Gusto ko lang naman pong hindi na kayo mamroblema kung ano yung pagkakasyahin yung pagkain natin sa araw-araw. Nanay ako. Alam ko kung paano pagkasyahin kung ano man ang meron tayo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulungan mo na lang ako maglaba mamaya. Sobrang nipis na po ng sabon. Bimpo na lang po at 3 panty sigurong kakayanin nun. Umutang ka muna sa tindahan. Sabihin mo bukas ko babayaran. Doon po sa tindahan ni na Ate Carol, hindi na daw po sila nagpapautang ngayon, ma. Bukas na lang tayo maglaba. Kapag may sobra sa ipang bibili ko ng pagkain natin mamaya, bibili tayo ng isang sabon. Teka, may sabong panligo pa naman tayo, di ba? Makapal-kapal pa yon, baka pwedeng yun na muna ang gamitin natin para hindi na tayo matambakan ng labahan bukas. Ay, Oh, bakit? nalulungkot po kasi ako, ma. Kasi? Kasi mahirap po tayo. Kailangan natin laging magtiis, magtipid. Nalulungkot ako na puro tayo lugaw. Nalulungkot ako kasi, kasi wala kayong masyadong pera sa bulsa nyo. Makakaraos din tayo, anak. Matapos lang ang pandemyang ito, promise ko sa'yo hindi na lugaw ang laging kakainin mo. Bakit po kasi tayo mahirap, ma? Bakit yung iba naman mayaman? Hindi naman yata tama yun. Anak, ang importante, namumuhay tayo ng... Marangal. Alam ko na po yan, ma. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. Pero paano naman po yung gutom natin? Mabubusog ba tayo kapag araw-araw tayo magiging mabuti? Papadudot muli ay hindi na naman ako nakasagot kay Nika. Matalinong bata po si Nika at alam kong marami itong nalaman sa kanyang paligid kahit sa murang edad niya. Kaya nga naging maingat ako sa kanya sa pinapakita ko. Naging maingat din ako sa mga taong pinapalapit ko sa kanya dahil gagayahin niya ang mga taong ito hanggang sa kanyang pagtanda. Nalungkot lamang ako, Papadudot, na sa ganong edad ay nakita niya ang kahirapan namin. Hindi ba't dapat walang ibang iniisip ang mga bata kundi ang paglalaro lamang?
Kinabukasan nga matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Nika ay muli na lamang kaming pumila sa community pantry. May nais akong gawin noon. Kinakabahan ako sa plano ko pero gusto kong ituloy yon. Maaga kaming pumila noon at dinamihan ko ang pagkuha sa pantry. Hindi ko na nga halos mabuhat noon sa sobrang dami. Tinulungan lamang ako ni Nika at nagtaka rin ito sa ginawa ko pero sumunod lang din siya, Papa Dudut. Ma, bakit po ang dami ata nating kinuha ngayon sa community pantry? Ayos lang yan, anak. Hawakan mo mabuti ang mga nakuha mo. Kaya ko naman pong dalhin to. Tara na po. Maya-maya, hintay pa muna tayo ng konti. Bakit po? Pipila pa po ba tayo? Nakita nyo naman pong wala na halos natira sa mesa ng pantry. Nakuha na nga po yata natin lahat eh. May hinihintay lang ako. Hindi na tayo pipila, dito lang tayo sa gilid. Sige po. Cheryl, Nika! Wow, ang dami niyong nakuha ha? Sabi sa inyo, di nyo naman kailangan tipirin ang sarili nyo sa paghingi. Tama ka nga. Maganda nga na marami kaming kinuha. Bukas pipila ulit kami. Mas marami ang kukunin namin bukas. Teka nga, ngayon ka lang ba pipila? Oo, dumating kasi yung nag-deliver ng soft drinks kanina. Kailangan kong bantayan at baka makabasag na naman. Sakit talaga sa ulo yung mga yun. Ganun ba? O sige, pila ka na ron. Oo, teka, sandali lang ha. Hintayin niyo ako para sabay-sabay na tayong umuwi. Ma, wala na po halos natira dun sa pantry. Bakit nyo pa po pinapila si Ate Tisay? Makikita mo kapag bumalik siya rito. Oh, Tisay! Wala ka atang nakuha. Walang-wala talaga. Simot na simot yung noodles at dilate. Tingnan mo yung iba dun oh. Nagtsatsaga sa kung ano na lang yung meron. Kawawa naman sila. Kawawa talaga. Kinuha mo halos lahat ng meron dun eh. Di ka man lang nagtira. Di mo man lang iniisip yung iba. O teka, di ba nga ikaw ang nagsabi na kumuha lang ako ng kumuha ng marami? Sa'yo nagsimula to, no? Oo nga po. Yung po lagi niyong sinasabi kaya siguro kumuha ng ganito karami si Mama. Pero paano naman kaming late pumila? Wala na kaya kaming naabutan. Di ba ganito rin naman ang ginagawa mo dati? Ilang ulit kang kumukuha ng sobra kahit na walang natitira sa iba? Tumatawa ka pa nga eh. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Ganyan na ba ang gusto mo makita ng anak mo? Maging sakim at abusada? Asan na yung prinsipyo mo? Kaya ko nga ginagawa to ngayon para malaman at makita ni Nika kung ano yung hindi niya dapat gayahin. Labo mo magturo! Naintindihan ko po ang gustong sabihin ni Mama, Ate Tisay. Mali nga kumuha ng sobra at hindi magtira para sa iba. Nakita niyo po ba yung karatula na yon? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. O ngayon, Siguro naman po naintindihan niyo kung ano ang gustong sabihin nun sa atin. Kumuha ka na rito ng kailangan mo. Magtira ka lang ha dahil ibibigay ko pa yan sa ibang hindi nakakuha kanina. sigurado ka ba? Oo. Wala naman akong balak kunin yan lahat para sa sarili ko. Gusto lang kitang turuan kung ano yung tama. Ibibigay ko naman yan sa iba at sa'yo. Sana po sa susunod, hindi na po tayo manglamang. Ay, ona. O siya, pengin itong meatloaf tsaka okra. Gusto ko tong ulam mamaya eh. Hindi ko to bebenta, promise. Yan lang po ba? Oo, ito lang kailangan ko. Salamat, Cheryl ha. Pinamahagi ko rin ang araw na yon ng mga nakuha ko mula sa pantry at kinausap ko noon ng organizer at sinabi ko ang bala kong gawin. Pumayag naman siya at inayaan ako noon na hakutin ang mga pagkain sa mesa at hindi ko naman yon sinolo. Gusto ko lang maturuan ng leksyon noon si Tisay. Nag-work naman Papa Dudut at mula nga noon ay hindi na siya nanguha ng higit pa sa kanyang kinakailangan. Natuto siyang magtira para sa iba at natuwa kami
ni Nika. Natapos na ang community pantry sa aming lugar at napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naging karanasan namin. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ko ha. Yaya po ko ngayon ng anak na organizer ng community pantry na nakausap ko po dati. Naawa ito noong nalamang wala akong trabaho. Maliit lang ang sahod ko pero masaya ko dahil marangal po ito. Ikaw, ano ang kwentong community pantry mo? Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cheryl.